samantala ko na dumadaan dito, yung mga motorista, pinag-request ni Mayo sapagkat may activity sila ngayon, yung lighting of Christmas lights at saka ng Christmas tree. Bahagi yun, alam natin na ang liwanag, ang parol, higit sa lahat, yan ay simbolo, siguro sa atin alam natin, pero yung mga bata, baka hindi yan nila nalalaman, na yun ay simbolo ng liwanag ni Kristo. Ang liwanag na tumanglaw sa mga pantas upang makita siya at masamba siya. Bahagi mo na kung saan ay nawa wag nating kalimutan na yan ang tema ng Kapaskuhan, ang liwanag na magdudulot sa atin na makakita tayo at gabayan tayo, mawala ang ating pagkakulang, mawala ang kaliliman. Bahagi yun ng paanyaya. Kaya nga po yung Ebanghelyo natin ngayon ay tumutukoy sa pagpapagaling sa dalawang bulag. Bagaman hindi naman tayo bulag, paano natin mararanasan yung naranasan ng bulag? Bumikit lang kayo. Ay tingnan natin kung para at least kahit paano maintindihan ninyo yung hirap ng mga bulag. Lalo-lalo na yung mga bulag mula sa kanilang pagkabata na wala silang manamang nakita na hugis ng kahit ano sa kanilang paligid. Pero yan nakita natin sa Ebanghelyo, pinagaling ni Jesus ang dalawang bulag. Alam nyo, bahagi yun, tayo lahat ngayon nakakakita, pero kuminsan tayo ay mga naging bulag at nagbubulag-bulagan. Yung bulag, siguro sapagkat nalim lang tayo. Kaya nga po yung Pilipinas, isa sa number 1 na mga na-scam sa Asia. Sangayon sa Statistic Office, tayo yung number 1 na na-scam. Kasi nabulagan tayo. Maraming aspeto ng pagkabulag. Hindi natin namamalayan. At tayo ay tawag na nito ay nabudol. Sabagat may mga bagay na kinakpat, hindi natin nakita. Ako minsan, tayo din sa sarili natin ang pagkilos. Kung minsan may mga bagay na natawagin natin ay yung nakikita lang natin, yung gusto lang natin makita. Bagaman nakikita natin lahat. Kaya sabi ng matatanda, iba ang tinitingnan sa mga tinititigan. Tayo ay mga minsan natin impressionist. Kaya marami na bumudol. Biglang hanga. Bahagi yun ngayon. May mga kalimitan, yung mga, alam niyo naman ngayon, yung mga sinasampahan ng kaso, hangang-hanga sila doon sa tao. Ayun pala yan, either sila ay nagamit o nagpagamit ng mga mambubudol. Ay milyon-milyon ang pinag-uusapan natin sa mga bagay na yun. So, nakakalungkot. Ito ay mga tinatawag nating hard-earned money. Mga
lipunan sa maraming panahon. Ito yung mga kung tawagin natin ay mga retirement na mga pera ininvest kaya lamang nabudol. No? Kasi nga ay nabulakan o tayo ay nagpabulang. No? Kaya napakahalaga ho na makita natin yung katotohanan. No? Kasi yung katotohanan hindi ho yung demokrasya. No? Hindi sapagkat maraming napunta dyan, tama yun. Hindi. No? Hindi yan sa dami ng tao. Ang katotohanan, kahit walang naniniwala dyan, basta yun ay katotohanan niya. Lalabas at lalabas yan. No? Paano natin nakita yung katotohanan? Akin na, kailangan natin ng liwanag. Kasi may liwanag nga, pero halimbawa nga sabi ko nga, tinatakpan o ayaw natin makita. No? Kaya, bahagi yun. Bakit? Kasi wala si Jesus. Kinakailangan natin si Jesus. Isa ko makatutulong sa atin ay yung ating pananampalataya. Bahagi yun ng nawang tugunan tayo. Ayaw na Jesus na rin, maging kulang tayo. Kaya pinagaling na itong dalawang ito eh. No? Anong sabi ni Jesus? Naniniwala ba kayo na magagawa ko yung kagustuhan ninyo? No? Kaya bahagi mo ng pagkilos. Ano? Maniwala tayo kay Jesus, nabibigyan tayo ng liwanag. Na napaka-makapangyarihan yung tanong na Jesus. Naniniwala ba kayo na magagawa ko ang hinihiling ninyo? Pagkakataon ko yung bahagi nito kung talagang nasa atin si Jesus. Kasi nagsasabi na yan yung mga taong simbahan, mga naglilingkod sa simbahan, palagi nagsisimba. Sabi ko kung talagang yan ay talagang nakikita natin na tayo ginagabayan ng Diyos, dapat makikita natin ang liwanag. Dapat doon natin tunay na makikita. Kasi kung yun ang patunay, nakikita mo bagay yung liwanag, nakikita mo bagay yung katotohanan, ay hindi. Baka wala sa Diyos si Jesus. Pagkakataon mo yun. Kasi hindi ko pwede na kung talagang kasama natin sa Jesus, ay iiwanan ka niya sa dilim. Kung kayo ay naiwanan sa dilim, baka hindi si Jesus ang kasama ninyo. No? Akala nyo si Jesus. Mga tao, akala nila nagsisilbi sila kay Jesus. Pero pinagsisilbihan nila yung kanilang sarili. No? Bakit? Gusto nilang sila ang palaging makita. Kapag hindi na sila pinapansin, hindi na sila maglilingkod. Hindi si Jesus ang sinasabi ko. Kapag iba na yung pare, hindi na maglilingkod. Hindi si Jesus ang maglilingkuran mo. Ano? Bahagi yun na makita ko natin. Wala ka sa hulog ng katotohanan. Kasi kung yung katotohanan niya, hindi magbabago yan. Pagkakataon na makita ko natin, umulan man, bumagyo man, uminit man, katotohanan yan eh. No? Kaya bahagi yun na kung saan makita ko natin. Kaya diningin natin, sa pagkatulisan, maraming mga nagdahilan kung bakit tayo nabubulagan. Diningin natin sa Diyos. Napagaligin tayo sa ating pagkabulag. Sabi nga kung minsan ay pagkakataon na makita natin na sa pagkilos na ginagampanan natin sa mundong ginagalawan natin sa dibdib na ito. At yung katotohanan, walang pinipilihan. Hindi lang yan mabait sa mayayaman.
Kapag mabait ka, mabait ka. Sa mayaman lang, ay hindi ka mabait. Ikaw ay mapagsamantala. Sa mayaman ka lang mabait eh. Kapag sa mahirap hindi ka na mabait, ay hindi ka talaga mabait. Kaya bahagi yun na kung saan yung makikita natin. Kaya kung minsan sinasabi ni Ibay, mabait ako. Kapag mabait yung kaharap ko, hindi ka mabait. Kasi ang kabaitan mo, nakabase lamang sa kaharap mo. Kaya sabi na natin, kung talaga nasa atin si Jesus, sasalain tayo ng liwanag na dulot ng ating pananalig kay Jesus.